Mapagpalang umaga sa lahat mga idol. So meron tayo ditong ipapakita ng mga bao. Nakakaiba kung bakit siya tinawag ng mga mutya. Para sa kaalaman ng iba, sa mga hindi pamilyar sa mga ganitong nakikita, baka hindi nyo akalain na ang inyong mga nakikita na mga bao ng niyog ay isa na palang maituturing na uri ng mutya at may mga bertud na kapangyarihan o taglay sa mga nakukuha ninyong mga bao ng niyog. So ipapakita natin ang mga palatandaan. Unang-una, meron tayo ditong nais na ipakita na ito ay hindi lehitimong nakikita. Mapagkakamalan mong apat ang mata, ngunit hindi apat ang mata ang tawag dyan. Ang tawag dito ay tatlo ang kanyang mata at nag-iisa naman ang kanyang bibig. So ito ay tinatawag na bao o dinadasalan ng tatlong persona. So yun ang idinadasal dyan. Meron naman dito na tinatawag tayo na bao na may apat na mata at iisa rin ang kanyang bibig. So itong mga bao na nakikita natin ay hindi lehitimong basta-basta nakikita kung saan-saan lang. Ito ay karaniwan na bihirang-bihira na matagpuan sa mga niyugan. So ito ay may bertud naman na tinatawag natin na 4 Ebanghelista o kapangyarihan ng 4 na elemento. Ang hangin, lupa, tubig, apoy. At pwede rin naman ninyong idasal dito ang basag ng Henry. So sa mga naghahanap ng mga ganito, yan ang mga kalihiman yan, no? So yan ay matataglay natin. At paano ba makikilala ang tunay at hindi? So makikita natin kung iyan ay inukit lang, hindi ganyan ang kanyang kabuang itsura. So mapapansin natin para siyang hindi baon ng niyog. So ayan, nakikita natin na yan ay baon ng niyog talaga na meron talukap at mga mata. Ayan. So siya ay tunay, legit at hindi inukit. Kaya sa sino man na makakakuha nito at meron siyang partisipasyon o division na tinatawag. Dito may division siya. So 4 yung kanyang division. Kaya 4 din yung kanyang tinatawag na mata. So meron din siyang bibig. So mapagkakamalan nating 5 ang kanyang mata. Ngunit ito ay bihirang-bihira din na makukuha. So ito naman ang pinakamatindi sa kanilang lahat. So nakikita natin dito sa bawat isa. Yan, kita natin na talagang tunay siya at hindi siya basta-basta lang ginawa o inukit ng tao. Ito ay may 6 na mata at 1 bibig. So sa makatuwid 7, may kita natin na pakrus na yung guhit ng bao. Ayan, pakrus na siya. Hindi na siya klase na ano lang, na may kita natin ay ilan lang yung division niya. At yan ay 6 na mata na napakainam sa pampaswerte. Yan, mainam yan. So yung kanyang itsura ay pahaba. Kakaibang bao itong nakikita natin dito. So mainam na gamitin sa pampaswerte, sa ating bahay, sa sasakyan. So yan, napakaganda. At kung mapapansin natin, nangingitim na siya. Kasi yung kanyang langis, naglalangis siya sa kanyang sarili. Ito naman na pinakabihirang-bihirang makita, ito yung tinatawag na bao libon na walang mata. So ito ay talagang napakabihira hanapin. Karaniwan nito sa probinsya makikita at makukuha. Ang puno naman ng bao libon ay nag-iisa lamang na puno yan sa karaniwan. Pero hindi lamang sa isang lugar merong ganito. Sa iba't ibang lugar may nag-iisang puno na kapag namunga siya ay lahat yon ay walang mata. Ito tinatawag natin na bao libon. Iyan ay hindi niliha para mawala yung mata. Kahit naman iyan ay lihahin, bumabakat pa rin yung mata dyan. Pero sa nakikita natin, ito ay talagang lehitimo na niyog na walang mata. So ayan, maging itong isa.
Makikita natin yung division lang niya. Talagang wala siyang kamata-mata na makikita. Yan yung tinatawag natin na bao-libon na magagamit natin sa pangontra sa mga bala, kabal, kulam, barang, palipad hangin. So, yan. Yan yung mga lihitimo ng mga bao na may bisa at kapangyarihan na magagamit natin pang spiritual. So, yan. Mapagpalang umaga sa lahat. God bless you more mga idol.